paa niya ito, payat na kasi nga yung dahil siguro sa sugat niya. May tubig po. Ibabuhay dito sa evacuation, no? Opo, Mas kasi mahirap. maingay, hindi ka makatulog ng maayos. Mas malaking hamon pa raw ang pananatili rito sa evacuation center tuwing gabi. Gaya rito sa silid ni Jean, halos 50 silang nagsisiksikan sa pagtulog. Sa mga nakalipas na linggo, patuloy ang pag-alboroto ng Bulkang Mayon. Alamin ang ginagawang paghahanda ng mga kinuukulan bago pa man pumutok ang bulkan at kumustahin ang mga apektadong residente. Noong nakarang September 15, itinaas na sa Alert Level 3 ang Bulkang Mayon. Ibig sabihin, anumang oras maaari na itong sumabog dahil ang magma ng bulkan ay malapit na sa mismong bunganga nito. Mayroon tayong katunayan na nag-iipon ng magma sa baba o sa base ng bulkan ang Mayon dahil nakikita natin na namamaga yung lower flanks, no, yung lower slopes. Na ibig sabihin, tuloy-tuloy yung pamamaga nito, yung trend ay tuloy-tuloy na paakyat, na nangangahulugan na merong tumutulak talaga sa ilalim ng bulkan. May namumuo na ring magma sa crater ng Bulkang Mayon. Sa pagtaas ng Alert Level 3, kagad na rin nagsagawa mga otoridad ng force evacuation sa mga nakatira sa 6-kilometer radius permanent danger zone. Nagdeklara na rin ng state of calamity sa buong lalawigan ng Albay. Sa tuwing may banta ng panganib o palatandaan ng nalalapit na pagputok ng Bulkang Mayon, isang ginubatan Albay sa mga bayang unang apektado. Malaking bahagi kasi nito nasasakupan ng bulkan. Isang Mauraro High School sa mga nagsisilbing evacuation center sa lugar. Umabot sa halos 2,000 katao ang pansamantalang nakatira rito. Gano'ng kahirap po yung sitwasyon dito sa evacuation center? Hirap. Bakit po? Kasi ang dami-dami namin dito sa kwarto. Kunting tiis lang, ano po? Mahirap din ho bang umasa sa rasyon? Mahirap din po. Bakit po? Kasi po, minsan lang ang rasyon namin. Tsaka minsan, sa mga ulam talagang mahirap. Morning po. Ganda maga. Dito ko rin nakilala si Jean Odonio, 23 taong gulang. Kumusta ka dito sa evacuation? Nating nakaba ng doktor para malaman yung lagay mo? Anong sabi sa'yo? May tubig daw po. Ibabuhay dito sa evacuation, no? Opo, Mas kasi mahirap. maingay, hindi ka makatulog ng maayos. Ito yung itsura ng isa sa mga evacuation center, isang classroom dito sa Ginubatan, Albay. At dito, mabuti lamang ngayong araw at maluwag ito, pero pag sa hapit ng gabi ay 29 na pamilya ang nagsisiksikan dito. Katunayan, itong mismong kinatatayuan ko, hindi ko na pwedeng tayuan dahil maging ito ay tulugan na rin. Agosto ng taong ito nang matuklasang may tubig raw sa baga si Jean. Pero dahil hindi na muling nakapagpatingin sa doktor, hindi pa rin tukoy ang tunay na karamdaman niya. Lagi siya inatake ng sakit ng tiyan niya. Tapos yun, dinala sa doktor. Sabi, okay naman daw. Wala naman daw siyang ang binat laygay lang daw. Tapos yung pina-ultrasound, may tubig daw siya sa baga. Ngayon daw ang dapat maalis yung tubig sa baga. Ang problema lang doon, hindi pa sa amin binigay yung resulta ng yung pag-x-ray sa kanya. Yung paa niya ito, payat na kasi nga yung dahil siguro sa sugat niya. Bukod sa payat na pangangatawan, namamaga rin ang kanyang mga paa. Dala siguro ng sugat niya ito,
Chavita kami lang nandun. Kaya naman halos buong araw lang siyang nakaratay dito sa Banig. Paano yun? Kapag masakit yung tiyan, anong ginagawa niya ni nanay? Inom lang ng tubig? Para makalakad ng paunti-unti ay nakasaklay si Jean habang inaalalayan ng kanyang ina. Pero nais man daw nilang magpunta sa ospital ay wala silang magawa dahil sa kawalan ng perang pantustos. Gusto ko siya mapagamot. Gusto ko na siyang gumaling. Pero paano nga bang gustuin ko man magtrabaho para may itutulong ako sa kanya. Hindi ko naman maiwan yung tatlong anak niya. Kasi may yung aliliit pa. May 3 anak si Jean, nakasama rin nila dito sa evacuation center. Dahil hindi na malagaan ng mga anak, si Aling Clarissa na rin ang nag-aalaga sa kanila. Kasalukuyan naman naghahanap ng mapapagkitaan ang kanyang asawa. Sa tulong ng Municipal Health Officer na si Dr. Joan Limos, sinuri ang kalagayan ni Jane. Since wala kaming masyadong definitive diagnosis, ang gusto talaga namin ma-confine siya. Actually, inano na namin yan sa hospital, refer na. But she preferred to go home because yung 3 anak walang mag-aalaga. At the same time, wala rin siya sa kanyang mag-aalaga din sa hospital. Kahit may mga evacuees dito sa Mauraro High School ay tuloy ang operasyon ng eskwelahan na ito. Yung ibang mga pamilya ay ina-accommodate sa mga classroom. Kaya naman kinailangan nilang magtayo ng mga tent na gaya nito para mapagkasya pa rin yung mga estudyante na pumapasok naman sa kanilang mga klase. Sa normal na gamit ng eskwelahan na ito, masasabi na maayos naman ang kanilang pasilidad. Itong kanilang palikuran ay meron pang hugasan ng kamay sa tabi lamang dahil ito'y kailangan ng mga bata. Pero sa pagkakataon na ito'y nagiging evacuation center ay malaking problema dahil kung libo-libo ang naririto ngayon ay nagkakasya lamang sila sa 6 na inidoro dito sa palikuran na ito. Siyempre, sa una pa lang, ang ginagamit ng mga evacuees natin, classroom. Hindi talaga ito nakadesenyo para gamitin na mag-simulate man lang ng isang household. So talagang kulang yung mga pasilidad. Sa kasalukuyan ay umabot na sa mahigit 57,000 katao ang inilikas dahil sa pag-alboruto ng Bulkang Mayon. Nauna nang nagpadala ng 6.6 na milyong pisong halaga ng relief aid ang Department of Social Welfare Development o DSWD. Mas malaking hamon pa raw ang pananatili rito sa evacuation center tuwing gabi. Gaya rito sa silid ni Jean, halos 50 silang nagsisiksikan sa pagtulog. Mas malaking hamon pa raw ang pananatili rito sa evacuation center tuwing gabi. Gaya rito sa silid ni Jean, halos 50 silang nagsisiksikan sa pagtulog. Sabi ko nga din sana ko, kung tiis tayo kahit maingay, mainit, tiis tayo. Kaysa naman, pilitin natin na uwi tayo doon. Doon na lang tayo na mamay, doon pa tayo namatay. May mga tinukoy ang ating local government na safe shelters. Nasa ating mga local leaders yon kung paano nila magagawa ng paraan na i-decongest yung evacuation centers. Kung meron din lang naman na available. Ang pinaka-goal naman sana natin ay wala nang tumira doon sa paanan ng bulkan kung saan danger zone yon.
Patuloy man ang striktong pagmomonitor ng mga kapulisan at Philippine Army sa mga danger zone, patuloy pa rin ang pagbalik ng ilang mga residente. Si Bobby Villanueva, 34 na taong gulang, mga alagang baka at tanim na gulay ang binabantayan. Pinapaan kami, likas. Bumaba kami, umuwi kami. Tapos pag tuwing hapon, bumaba din. Pabalik-balik lang. Kasi pag wala rin kita. Kwento ni Bobby, kalimitan ang mga kalalakihang miyembro ng mga pamilya ang bumabalik sa kanilang mga bahay dito sa danger zone. Sanay na raw sila sa tuwing may banta ng pagputok ang bulkan. Yung papa ko, minsan may tricycle man yung papa ko diyan. Minsan dumadaan dito. Pagka doon ako sumasakay sa kanya. Habang nasa loob ng danger zone si Bobby, naghihintay naman sa muli niyang pagbalik ang bagong panganak na asawang si Raylene, 30 taong gulang. Nung gabi, pa-deliver noong 16, pinababa na kami, sinusundo kami doon. Tapos nung umaga ng 17, umuwi ako para maligo. Tapos doon, nung pagdating ko sa bahay, doon na, nung nag-ano na talaga yung panganak ko, kaya doon ako sa bahay ng anak. Kinakabahan, kaya lang, mas ninanais ko na mairaos yung anak ko na maayos. Bagamat hindi maiwasang mag-alala, sang-ayon din si Raylene sa pagbalik ng kanyang asawa sa bahay dahil sa ilan pa nilang pangangailangan. Kung sa pagkain sa bigas, okay naman. Kaya lang, syempre, sanay kami sa may gulay. Kung para sa lahat naman na isang buong pamilya, hindi naman sumasapat yung noodles lang tsaka yung sardinas. Kung tutuusin, dapat sana'y nabigyan na ng relokasyon ng mga pamilyang tulad ni na Bobby sa kanilang barangay. Yung iba, nabigyan na. Mayroon na yung iba. Yung mga sa taas. Tapos doon sila umuwi. Pagka bumabalik na may mga din sila dyan, mga gulay. Wala naman doon hanap buhay doon. Dapat kasi kaakibat nung usapin ng physical relocation ng mga tao ay yung usapin ng kabuhayan. Ginagawa actually ng karamihan sa kanila ay bumabalik sa paanan ng bulkan dahil nandoon yung kanilang kabuhayan. Sa bayan ng Daraga, sumama kami sa pagroronda ng mga otoridad. Mabato at mabuhangin ang bahaging ito ng Barangay Miisi, Daraga, kaya hindi basta-bastang napapasok ng maliliit na sasakyan. Yan ang may-ari nito? Ay, ikaw dito. Delikado ka dito. Ay, hindi Ay, pabayaan nyo na ito dito. Namin to na pabayaan nyo na ito dito kasi nag-risk nyo yung buhay nyo dito sa Nasa gitna ng mismong daluyan ng maaring ibogang lava ng bulkan, ang lokasyon ng backhoe at ng pahinante. Kasi mawala yung mga namin dito. May mga baterya pa po kasi dyan. Kaya bali, binabantayan mo po. Agad namang tinawagan ni First Lieutenant Joel Pedregosa ang kumpanyang may-ari ng backhoe. Pabalik kami mamaya Pag dapat wala na ito. Pag ipapaalisin talaga namin kayo dito. Persahan, ha? Itong natin, itong kung saan tayo nakaano ngayon is ito yung dating sentro ng Barangay Miisi, which is nirelocate po ng LGU ng Daraga. Doon na po sa may proper na po ng So outside na po sa 6 km danger zone. Nagkakandak po kami sa mga choke point para po ma-prevent yung mga residente na bumalik po dito sa pasok sa 6 km danger zone. Kahapon humingi na ng tulong si Governor Joey Salceda ng Albay sa DILG, DSWD, DepEd at NDRRMC upang madagdagan ang tulong sa kanila. Inaprubahan na ni Pangulong Noynoy Aquino ang karagdagang pondo para sa ayuda ng mga evacuee sa loob ng 3 buwan. Daman natin yung pagkawala ng kanilang aanihin sana, prutas, gulay,
palay, kung ano man ang tinanim nila sa kanilang tirahan dati ay mawawala sa kanila. Kaya bukod doon sa pagkain ay merong mga cash for work at iba pang mga programa na isasagawa ang ating national government. Ang magandang nadinig natin dito is that hindi na sila papabalikin. Ayon sa kay Gov. Joey, kung ano man ang gastusin natin ngayon ay parang down payment na ito sa permanenteng paglikas nila kasi mayat maya every 3 or 5 years ganito nangyayari sa Bulkang Mayon. Makailang ulit nang nakaranas ng kalamidad ang lalawigan ng Albay at kalapit bayan nito. At ngayong muli silang nahaharap sa panganib, mas matinding paghahanda ang dapat gawin ng lokal na pamahalaan, pati na rin ng iba't ibang ahensya bago pa man mangyari ang kinatatakutan. Itong mas pinalawak na paglalantad sa mga isyu ng lipunan, ako si Jigo Manikat. Ako po si Maki Pulido at ito ang nakatala sa aming Reporter's Notebook.